Ang nakabibinging tunog ng flatline, iyon ang unang bumulabog sa pagod na diwa ni Ara Alcantara. Isang tuloy-tuloy at walang awang tunog na pumunit sa katahimikan ng cardiac care unit. Kasabay nito ang pagsigaw ng isang babae. "Doc, nurse, anong nangyayari sa nanay ko?" Napatalon si Ara mula sa kinauupuan niya sa nurse's station. Hindi na niya ininda ang pananakit ng kanyang likod at binti mula sa halos 16 na oras na shift. Ang tanging nakikita niya ay ang monitor sa itaas ng kama sa room 403. Isang tuwid na linyang kulay berde. "Code blue! Room 403! Code blue!" Sigaw niya habang tinatakbo ang pasilyo. Sa isang iglap, ang kaninang tahimik na paligid ay napuno ng mga yabag ng paa at nagmamadaling mga utos. Pagpasok niya sa kwarto, nakita niya ang pasyente, si Mrs. Santiago, na wala ng malay. Agad niyang sinimulan ang chest compressions. 1, 2, 3, 4. I-charge to 200. Utos ng doktor na kararating lang. Ramdam ni Ara ang bawat pagdiin ng kanyang palad sa dibdib ng matanda. Ang bawat pagbilang ay isang dasal. "Wag po ngayon. Wag po sa shift ko." "Clear!" Umangat ang katawan ng matanda sa kama. Pero ang linya sa monitor, tuwid pa rin. "Again, push epinephrine." 1, 2, 3, 4. Paulit-ulit. Ang pawis ay tumatagaktak sa kanyang noo. Bumabagsak sa uniforme niyang kulay asul. Ngunit hindi niya ito pinansin. Ang tanging naririnig niya ay ang pagbilang sa isip niya. Ang pag-asang bumalik ang tibok ng puso sa ilalim ng kanyang mga kamay. Pagkatapos ng ilang sandali, na para bang isang kawalang hanggan, isang maliit na blip ang lumitaw sa screen. Sinundan pa ng isa at isa pa. Mabagal, ngunit naroon. Bumalik ang normal na ritmo. Huminga ng malalim si Ara, kasabay ng buong team. Isang kolektibong paghinga ng ginhawa. Nailigtas nila siya. Pero bago pa man niya mapunasan ng pawis sa kanyang mukha, isang malakas na kamay ang humablot sa braso niya. "Anong ginawa mo sa nanay ko?" Ang anak ni Mrs. Santiago, nanginginig sa galit, ang humaharap sa kanya. Ang mga mata nito'y nanlilisik. "Ginawa lang po namin ang lahat para mailigtas siya, ma'am." Mahinahong sagot ni Ara, kahit ramdam niya ang pagod na gumagapang sa buong katawan niya. "Ginawa ang lahat? Halos mamatay siya. Siguro nagkamali ka ng bigay na gamot. O baka naman natutulog ka lang sa station mo kaya hindi mo nabantayan." Tumama ang mga salita sa kanya na parang mga suntok. Pagkatapos ng lahat ng ginawa niya, pagkatapos ibuhos ang natitirang lakas niya, ito ang igaganti sa kanya. Hindi na siya sumagot. Tumango na lang siya at dahan-dahang lumabas ng kwarto, dala-dala ang bigat ng mga akusasyong walang basihan. Pagod na pagod siya. Isang pagod na hindi lang pisikal, isang pagod na gumuguhit hanggang sa kaluluwa. Sakay ng taxi papuntang airport, isinandal niya ang ulo sa bintana. Ang mga ilaw ng Maynila ay nagmimistulang mga guhit ng kulay sa paningin niyang nanlalabo. Ang tanging pangarap niya sa mga sandaling ito ay ang puting buhangin at asul na dagat ng El Nido. Isang linggong pahinga. Isang linggong walang tunog ng mga monitor, walang amoy ng ospital, walang bigat ng responsibilidad. Nag-vibrate ang cellphone niya sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito at nakita ang isang pamilyar na pangalan. Tatay. Isang text message. "Ara anak, kailangan ko ng pera bago maggabi." Napapikit siya ng mariin. Hindi galit ang naramdaman niya, kundi isang pamilyar na pagod. Ang klase ng pagod na hindi kayang alisin ng tulog o pahinga. Bawat sweldo, bawat bonus, halos lahat ay napupunta sa pagbabayad ng mga utang na hindi siya ang gumawa. "Konting tiis na lang, Ara," sabi niya sa sarili. "Kailangan mo tong bakasyon na to." Sa airport, para siyang zombie na naglalakad. Bumibigat ang talukap ng kanyang mga mata. Bawat hakbang ay parang may hila-hilang kadena sa kanyang mga paa. Pagkatapos mag-check-in,
Humanap siya ng isang upuan sa waiting area at halos agad na nakatulog. Ang ingay ng paligid ay unti-unting naging isang mahinang ugong na lang. Isang magalang na boses ang gumising sa kanya. Ma'am? Ma'am, boarding na po tayo? Idinilat ni Ara ang kanyang mga mata. Isang lalaking nakaunipormeng pang-airport staff ang nakatayo sa harap niya, nakangiti. Lumingalinga si Ara. Medyo kakaunti na ang tao. Sorry po, sabi niya. Dali-daling kinuha ang kanyang backpack. Sa sobrang pagod at pagkaantok, hindi na niya pinansin ang paligid. Ang tanging nasa isip niya ay ang makasakay na sa eroplano at matulog ulit. Sumunod siya sa lalaki, pero napansin niyang hindi sila papunta sa karaniwang gate. Dinala siya nito sa isang hiwalay na pinto, palabas sa tarmac. Doon, isang maliit at eleganteng private jet ang nakaparada. Wow, ang ganda naman ng promo flight na to, naisip niya sa kanyang antok na isipan. Marahil ay bahagi ito ng package deal na nakuha niya online. Umakyat siya sa hagdan at pumasok sa loob. Ang amoy ng mamahaling leather at malinis na hangin ang sumalubong sa kanya. Iilan lang ang upuan, malalaki at mukhang komportable. Pinili niya ang isa sa tabi ng bintana at halos lumubog siya sa lambot nito. Ikinabit niya ang kanyang seatbelt, isinandal ang ulo, at sa isang iglap, nilamon na naman siya ng antok. Hindi niya namalayan ang pagdating ng isa pang pasahero. Isang matangkad na lalaki na nakasuot ng isang itim na business suit. Ang mukha nito ay seryoso at ang mga mata ay tila may dalang bigat ng buong mundo. Si Miguel Roxas. Tumigil siya sa paglalakad nang makita ang isang babaeng natutulog ng mahimbing sa paborito niyang upuan. Nakasuot ito ng kupasing scrub suit. Ang buhok ay medyo magulo at ang mukha ay nagpapakita ng matinding kapaguran. Kumunot ang noo ni Miguel. Tumingin siya sa kanyang personal assistant na sumunod sa kanya. Sino siya? Tanong niya sa mahinang boses na may bahid ng inis. Hindi ko po alam, sir. Akala ko po ay kasama ninyo. Pabulong na sagot ng assistant, namumutla. Tinitigan ni Miguel ang natutulog na si Ara. Anong ginagawa ng isang estranghero sa pribadong eroplano niya? Isa ba itong stalker? O baka naman isang espiya mula sa kabilang kumpanya? Ngunit habang tinititigan niya ang payapang mukha nito, may kung anong pumigil sa kanya na gisingin ito at ipakaladkad palabas. Nakita niya ang pagod, ang purong, hindi maitatagong pagod. Huminga siya ng malalim. Isang desisyon ang nabuo sa kanyang isipan. Itinaas niya ang kanyang kamay at nagbigay ng isang senyas sa piloto na nasa cockpit. Isang matalas at tiyak na tango. Dahan-dahang umandar ang eroplano. Si Ara, na nasa loob, ay natutulog pa rin ng mahimbing. Ang pangarap niya ay ang dalampasigan ng El Nido. Hindi niya alam na ang sinasakyan niyang eroplano ay hindi patungong Palawan. At ang katabi niyang lalaki ay ang magiging simula ng pinakamalaking unos sa kanyang buhay, katahimikan. Iyon ang pinakamahalagang bagay para kay Miguel Roas. Sa loob ng kanyang eroplano, sa taas ng 35,000 talampakan, ang tanging maririnig lang dapat ay ang banayad na ugong ng jet engine, isang perpektong kapaligiran para sa trabaho, para sa pag-iisip. Ngunit ngayon, ang katahimikan ay may kasamang istorbo. Mula sa kanyang kinauupuan, pasulyap-sulyap si Miguel sa babaeng natutulog sa kabilang upuan. Ang babaeng hindi niya kilala. Ang babaeng sumira sa kanyang perpektong plano. Sinubukan niyang baliwalain ito, ibinaling ang atensyon sa laptop kung saan nakabukas ang mga blueprint ng isang proyektong nagkakahalaga ng bilyon-bilyon. Ngunit ang presensya nito ay mahirap ipagsawalang bahala. Isang maliit na paghilik, isang bahagyang paggalaw. Sino siya? Paano siya nakapasok dito? Ilang beses na niyang tinanong ang sarili at sa bawat tanong, mas lalong tumitindi ang kanyang hinala. Sa mundo niya, walang nangyayari ng hindi sinasadya. Ang lahat ay may motibo. Ang lahat ay may presyo.
Isang reporter na naghahanap ng scoop? Isang espiya mula sa kompetisyon? O mas malala pa, isang oportunistang nagpapanggap na inosente para makakuha ng pera? Tiningnan niya ang suot nito, isang simpleng scrub suit na halatang lumana. Ang backpack nito ay nakalagay sa sahig, isang ordinaryong bag na makikita mo sa Divisoria. Kung plano man ito, mukhang hindi pinaghandaan, pero yun mismo ang nakakapagduda. Dahan-dahang gumalaw ang babae. Nagmulat ito ng mata, dahan-dahan, na para bang nanggaling sa isang napakahabang pagkakatulog. Una ay pagtataka ang nakita ni Miguel sa mga mata nito, na sinundan ng pagkamangha habang inililibot ang tingin sa loob ng eroplano. At pagkatapos, tumama ang mga mata nito sa kanya. Doon na nagsimula ang gulo. Nanlaki ang mga mata ng babae. Gulat, pagkalito, at takot. Bigla itong napaupo ng tuwid. Tila ngayon lang napagtanto kung nasaan siya. Nasaan ako? Tanong nito. Ang boses ay nanginginig. Sino ka? Isinara ni Miguel ang kanyang laptop. Ang tunog ng pagtiklop nito ay ang tanging ingay sa pagitan nila. Tiningnan niya ito ng diretso. Ang kanyang mukha ay isang blangkong maskara. Walang emosyon. Nasa eroplano ko. Simpleng sagot niya. Eroplano mo? Akala ko flight na ito papuntang El Nido. Sabi ng babae. Ang gulat sa boses nito ay napalitan ng papalaking panik. Isang mapanuyang ng ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. Nagkakamali ka. Teka, anong ibig mong sabihin? Tumayo ito at lumingalingan na parang isang hayop na nakulong. Hindi! Hindi ito maaari. Kailangan kong makapunta sa Palawan. Pakisabi sa piloto na ibaba na ako. Hindi yan mangyayari. Malamig na sabi ni Miguel. Bakit? Sino ka ba talaga? Halos pasigaw na tanong nito. Ang pangalan ko ay Miguel Roxas, sabi niya. Binibigkas ang bawat pantig na may bigat. At ang eroplanong ito ay patungong Batanes. Batanes. Ang salitang yon ay tila isang malakas na sampal sa mukha ng babae. Nakita ni Miguel kung paano nawala ang lahat ng kulay sa mukha nito. Napaupo ito pabalik sa upuan. Ang mga kamay ay nanginginig. Batanes? Paano? Bakit? Sunod-sunod na tanong nito. Nagkamali lang ako ng sakay. Sorry. Hindi ko sinasadya. Pakiusap. Kailangan kong bumalik. Iyan ang problema mo, hindi ang sa akin. Sagot ni Miguel. Kinuha ang kanyang cellphone. Haharapin mo ang security pagdating natin doon. Hindi! Pakiusap, sir. Nagsimulang mamuo ang luha sa mga mata nito. Nurse po ako. Pagod na pagod lang talaga ako galing sa duty. Nakatulog ako sa waiting area. Hindi ko po alam. Pakiusap. Maniwala kayo sa akin. Tinitigan lang siya ni Miguel. Ang mga luha, ang nanginginig na boses, lahat ay maaaring parte ng isang magaling na pag-arte. Hindi siya magpapadala. Dinial niya ang numero ng piloto. Bumalik tayo sa Manila. Maikling utos niya. Pero bago pa man makasagot ang nasa kabilang linya, isang malakas na pag-uga ang yumanig sa buong eroplano. Napahawak si Miguel sa kanyang upuan. Sa labas ng bintana, ang kaninang maliwanag na kalangitan ay biglang binalot ng makakapal at maitim na ulap. Biglang bumukas ang intercom. Sir, Captain po ito. Sabi ng boses ng piloto, halatang may pag-aalala. Nakatanggap po kami ng biglaang weather advisory. May paparating na tropical storm. Hindi na po tayo ligtas na makakabalik sa Manya. Ang pinakamalapit na ligtas na landingan ay ang Basco Airport. Isang mura ang kumawala sa bibig ni Miguel. Binitawan niya ang cellphone. Yumanig na naman ang eroplano, mas malakas kaysa kanina. Napasigaw ang babae. Sa gilid ng kanyang mata, nakita ni Miguel kung paanong namutla ito. Ang mga daliri ay mahigpit na nakakapit sa armrest. Sa kauna-unahang pagkakataon, nakaramdam si Miguel ng isang bagay
na bihira niyang maramdaman, ang pagkawala ng kontrol. Ang sumunod na mga minuto ay isang malabo at nakakakabang karanasan, ang pagbagsak ng malakas na ulan sa bintana, ang tunog ng kulog na dumadagundong, ang bawat pag-uga ng eroplano ay parang isang paalala na sa himpapawid, ang pera at kapangyarihan niya ay walang silbi. Napatingin siya sa babae. Nakapikit ito ng mariin. Ang mga labi ay gumagalaw na parang nagdarasal. Sa sandaling iyon, sa gitna ng unos, nakita niya hindi ang isang oportunista, kundi isang taong takot na takot. At sa isang iglap, habang ang eroplano ay biglang bumulusok ng bahagya, nakita ng babae ang kanyang mukha. At nakita nito ang hindi niya gustong ipakita kanino man. Isang bahid ng pag-aalala. Isang saglit na pagkawala ng malamig na maskara. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang paghihintay, naramdaman nila ang pagtama ng mga gulong sa runway. Isang magaspang at maingay na paglapag. Huminto ang eroplano. Natahimik ang lahat. Tanging ang malakas na pag-ulan at hangin sa labas ang maririnig. Ligtas sila. Pero nang tumingin si Miguel sa labas, alam niyang malayo pa sila sa pagiging ligtas. Ang nakita niya ay isang maliit na airport building, binubugbog ng hangin at ulan. Walang ibang eroplano. Walang katao-tao. Isang airport staff na basang-basa sa ulan ang sumalubong sa kanila at iginiya sila papasok sa maliit na terminal. Lahat po ng flights canceled indefinitely, sabi ng staff habang pinupunasan ang mukha. Signal number 3 na po ang bagyo. Wala pong makakaalis o makakarating dito. Inilabas ni Miguel ang kanyang cellphone. Walang signal. Tumingin siya sa babae na nakatayo ilang talampakan mula sa kanya, yakap-yakap ang sarili. Ang mukha nito ay blangko, tila hindi pa rin makapaniwala sa nangyayari. Nakulong sila. Silang dalawa lang. Sa isang isla, sa gitna ng karagatan. Sa gitna ng isang malakas na bagyo. Ang katahimikang gusto ni Miguel ay narito na. Ngunit ngayon, ito ay isang katahimikang nakakabingi, puno ng tensyon, at dala ng isang unos na hindi niya kontrolado. Basa, ginaw, at higit sa lahat, gutom. Iyon ang tatlong bagay na nararamdaman ni Ara habang nakaupo siya sa isang malamig na upuang metal sa loob ng Basco Airport. Sa labas, ang mundo ay tila ginugunaw. Ang hangin ay humahagupit na parang isang halimaw, at ang ulan ay walang tigil sa pagbuhos. Ang tanging ilaw sa maliit na terminal ay nagmumula sa isang emergency light na pasulpot-sulpot. Ilang metro mula doon sa kanya, nakatayo si Miguel Roxas. Nakatalikod ito, kausap ang nag-iisang airport staff na naiwan. Ang boses ay mahinahon ngunit may diin. Kahit sa dilim, kitang-kita pa rin ang aura ng kapangyarihan sa tindig nito. Ang tuwid na likod, ang mamahaling business suit na ngayon ay bahagya ng mamasa-masa. Napabuntong hininga si Ara. Hindi ito ang bakasyong pinangarap niya. Imbes na cocktail sa tabi ng dagat, heto siya. Basang sisiw sa isang islang hindi niya alam kung paano pupuntahan o aalisan. At kasama pa ang isang bilyonaryong malamig pa sa yelo. Nahalatang halata ang tingin sa kanya na para siyang isang pesteng bigla na lang sumulpot. Walang hotel na available. Narinig niyang sabi ni Miguel pagkatapos magpaalam sa staff. Ang boses nito ay walang emosyon, pero bakas ang bahid ng pagkainis. Lahat ay fully booked dahil sa mga naunang na stranded na turista. Hindi umimik si Ara. Ano pa bang sasabihin niya? Pero may isang guest house daw na pwedeng subukan. Patuloy ni Miguel. Tila kinakausap ang sarili. Kailangan nating lakarin. Hindi raw makakadaan ang sasakyan dahil sa mga natumbang puno. Tumango lang si Ara bilang sagot. Sumunod siya nang magsimula itong maglakad palabas. Isinuot niya ang hood ng kanyang jacket. Hinigpitan ng hawak sa kanyang backpack at inihanda ang sarili sa hagupit ng bagyo. Ang paglalakad sa gitna ng ulan ay parang isang parusa. Ang bawat patak
ay tila maliliit na karayom na tumutusok sa kanyang balat. Ang hangin ay napakalakas, halos itulak sila patagilid. Si Miguel ay nasa unahan niya. Matatag ang bawat hakbang, hindi nagpapakita ng anumang hirap. Samantalang siya, ilang beses nang muntik madulas sa maputik na daan. Sa wakas, pagkatapos ng tila walang katapusang paglalakad, nakarating sila sa isang maliit na bahay na gawa sa bato. Isang maliit na karatula ang nakasabit sa pinto. Marivic's Guest House. Isang matandang babae ang nagbukas ng pinto. May hawak na lampara. Ang mukha nito ay mabait at puno ng pag-aalala. Naku, mga ihot iha, basang-basa kayo. Tuloy kayo, dali. Pagpasok nila, isang simpleng sala ang bumungad sa kanila. Amoy luto at kape, mainit, payapa. Pasensya na po sa abala, sabi ni Ara, nanginginig pa rin sa ginaw. Iisa na lang ang kwartong bakante ko, sabi ng matanda. Pero may 2 kama naman. Ayos lang ba sa inyo? Tumingin si Ara kay Miguel, naghihintay ng reaksyon. Nakita niya itong bahagyang napangiwi habang tinitingnan ang simpleng paligid. Halatang hindi ito sanay sa ganitong lugar. Ngunit sa huli, tumangulang ito. We'll take it. Pagdating sa kwarto, inilapag ni Ara ang kanyang bag sa sahig. Simpleng-simple lang ang silid, 2 single beds na may manipis na kumot, isang maliit na mesa, at isang bintanang kahoy. Magkano raw ang bayad? Tanong ni Ara sa mahinang boses habang nagpupunas ng buhok gamit ang isang maliit na tuwalya mula sa kanyang bag. Bayad na, sagot ni Miguel. Hindi nakatingin sa kanya. Binubuksan nito ang kanyang mamahaling leather briefcase. Ha? Hindi. Babayaran ko ang parte ko. Kinuha niya ang kanyang pitaka. Nanginginig pa ang kamay dahil sa ginaw. Inilabas niya ang kaunting perang natitira sa kanyang budget. Heto, pakiabot na lang sa kanya. Tumingin si Miguel mula sa pitaka niya patungo sa mukha niya. Isang tinging may halong awa o pangmamaliit. Hindi sigurado si Ara. Huwag na. It's fine. Hindi. Ayokong magkaroon ng utang na loob sa'yo. Giit ni Ara. Ang pride niya ang tanging natitirang kalasag. Hindi ko kailangan ng pera mo, mariing sabi ni Miguel. Tinalikuran siya nito at nagsimulang magbihis. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga pisngi. Pakiramdam niya ay lalo siyang lumiit sa paningin nito. Itinago niya ang pera pabalik sa pitaka at tahimik na naupo sa gilid ng ungkama. Habang tumatagal, nagsimulang bumigat ang kanyang pakiramdam. Ang ginaw ay napalitan ng isang kakaibang init na gumagapang sa kanyang buong katawan. Nagsimulang sumakit ang kanyang ulo. Ang pagod mula sa ospital, ang stress sa eroplano, at ang pagkababad sa ulan. Lahat ay sabay-sabay na naniningil. Sinubukan niyang humiga. Iniisip na baka kailangan lang niya ng tulog. Pero lalo lang lumala ang pakiramdam niya. Ang simpleng kwarto ay nagsimulang umikot sa kanyang paningin. Narinig niya ang boses ni Miguel, tila nanggagaling sa malayo. Are you okay? Sinubukan niyang sumagot, pero walang salitang lumabas sa kanyang bibig. Ang tanging nagawa niya ay umiling. Naramdaman niya ang paglapit nito. Isang kamay ang dumapo sa kanyang noo. Ang init mo, sabi ni Miguel. Boses niya, sa unang pagkakataon, ay hindi malamig. May bahid ito ng pag-aalala. Pagkatapos noon, naging malabo na ang lahat para kay Ara. Naaaninag niya ang mga anino, ang paglabas-masok ni Miguel sa kwarto, ang pagdampi ng isang basang-basa at malamig na bimpo sa kanyang noo, ang pagtulong sa kanya na makainom ng gamot at mainit na sabaw. Sa isang saglit na kalinawan, narinig niya ang boses nito na kausap ang matandang may-ari. Wala po bang doktor dito? O kahit health center? Naku iho, sa kabilang bayan pa. At imposible nang makatawid ngayon dahil sa bagyo. Sa gitna ng kanyang lagnat, isang salita ang paulit-ulit na namutawi sa kanyang mga labi. Isang pabulong na tawag.
Tay, hindi ang kanyang ama ang tinatawag niya, kundi isang panawagan sa isang amang hindi niya kailanman naramdaman. Isang paghahanap ng kalinga. Nang sa wakas ay bahagyang bumaba ang kanyang lagnat, idinilat niya ang kanyang mga mata. Madilim na sa labas. Tanging isang maliit na gasera sa mesa ang nagbibigay liwanag. At doon, nakita niya si Miguel. Nakaupo ito sa isang upuang kahoy sa tabi ng kanyang kama. Hindi ito nagbabasa o nagsa-cellphone. Nakatingin lang ito sa labas ng bintana, sa walang katapusang buhos ng ulan. Sa liwanag ng gasera, nakita ni Ara ang isang bagay na hindi niya nakita kanina. Wala ang blangkong maskara. Wala ang aura ng isang CEO. Ang nakita niya ay ang mukha ng isang lalaking tila may pasanpasang isang napakabigat na kalungkutan. Isang kalungkutang mas malalim pa sa bagyong nagaganap sa labas. Hindi alam ni Miguel na gising na siya. At sa sandaling iyon, sa gitna ng unos, nakita ni Ara Alcantara, hindi ang bilyonaryo, kundi ang tao. Hindi sanay si Miguel Roxas sa pag-aalaga. Ang mundo niya ay umiikot sa mga numero, kontrata, at mga desisyong maaaring magpabago sa takbo ng merkado. Ang mga emosyon, lalo na ang pag-aalala para sa iba, ay isang bagay na matagal na niyang ibinaon. Isang kahinaang hindi niya kayang ipakita. Pero kagabi, habang pinagmamasdan niya ang babaeng nilalagnat sa kabilang kama, isang bagay sa loob niya ang gumalaw. Ang pagtawag nito sa kanyang ama, ang itsura nitong tila walang kalaban-laban. Lahat ay nagpaalala sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang kinalimutan, ang pagiging tao. Kinabukasan, humupa na ang bagyo. Ang iniwan nito ay isang kalangitang hinugasan, malinis at maliwanag. Ang hangin ay sariwa at amoy basang lupa. Paglabas ni Miguel mula sa kanilang kwarto, naabutan niya si Ara sa labas. Kausap ang matandang may-ari ng guest house. Mukha na itong maayos, ang pamumutla ay napalitan na ng bahagyang kulay sa mga pisngi. Maraming salamat po talaga, Nanay Marivic, lalo na po sa lugaw, para akong bumalik sa pagkabata. Narinig niyang sabi ni Ara, isang matamis na ngiti ang nasa labi. Walang anuman iha, ang mahalaga ay magaling ka na. Sagot ng matanda. Tinatapik ang balikat ni Ara. May kung anong kurot siyang naramdaman. Ang babaeng ito na ilang oras lang ang nakalipas ay inakala niyang isang manloloko ay nakikipag-usap sa isang estranghero na parang matagal na silang magkakilala. Natural. Walang pagkukunwari. Good morning! Bati ni Miguel, lumalapit sa kanila. Agad na nagbago ang ekspresyon ni Ara. Ang nangiti nito ay bahagyang nawala. Napalitan ng isang formal at medyo maingat na tingin. Okay ka na? Tanong din niya. Tumango si Ara. Oo, salamat sa'yo. May bahid ng hiya sa boses nito. Sorry sa abala. Kumain na kayo ng almusal, sabi ni Nanay Marivic. Pagkatapos ay pwede kayong mamasyal. Sayang naman kung magkukulong lang kayo dito. Napakaganda ng Batanes pagkatapos ng ulan. Ang ideya ng pamamasyal ay banyaga kay Miguel. Ang mga biyahe niya ay laging may agenda, may schedule. Ngunit nang makita niya ang kislap ng interes sa mga mata ni Ara, isang salita ang lumabas sa bibig niya nang hindi niya inaasahan. Okay. Ang paglalakad nila ay tahimik sa simula. Sinusundan lang niya si Ara habang tinatahak nito ang isang maliit na daan paakyat sa isang burol. Napansin niyang maingat ito sa bawat hakbang. Humihinto paminsan-minsan para pagmasdan ang mga bulaklak sa tabi ng daan o ang mga alon na humahampas sa dalampasigan sa ibaba. Para siyang isang bata na ngayon lang nakalaya. Nakarating sila sa tuktok. Isang malawak at luntiang kaparangan ang bumungad sa kanila. Ang damo ay sumasayaw sa ihip ng hangin. Sa di kalayuan, may mga baka at kalabaw na malayang nanginginain. Ito ang tinatawag nilang Marlborough Country. Huminga ng malalim si Ara.
Ipinikit ang mga mata na para bang ninanamnamang bawat sandali. Ang ganda! Bulong nito. Tumayo lang si Miguel sa likod niya. Pinagmamasdan siya. Nakita niya kung paano nililipad ng hangin ang buhok nito. Nakita niya ang itsura ng dalisay na kasiyahan sa mukha nito. At sa sandaling iyon, nakalimutan niya ang Roxas Holdings. Nakalimutan niya ang Batanes Project. Ang tanging nakikita niya ay ang babaeng nasa harap niya. Habang naglalakad sila pabalik, isang sigaw ang pumukaw sa kanilang atensyon. Sa di kalayuan, isang matandang lalaki ang nakahandusay sa lupa. Hawak ang kanyang binti. Isang mangingisda, base sa kanyang suot. Agad na tumakbo si Ara, palapit dito. Walang pag-aalinlangan. Manong, anong nangyari? Tanong niya. Ang boses ay kalmado at puno ng awtoridad. Nadulas ako, Ineng. Masakit ang paa ko. Hindi ko maigalaw. Daing ng matanda. Lumuhod si Ara sa tabi nito. Tingnan ko po. Pinanood lang ni Miguel habang maingat na sinusuri ni Ara ang binti ng mangingisda. Ang mga kamay nito ay mabilis at sigurado. Ang bawat galaw ay may layunin. Ito ang Ara na nakita niya sa ospital sa Maynila. Ang nurse. Mukhang na-dislocate po ang bukong-bukong ninyo, sabi ni Ara. Ginamit niya ang sarili niyang alampay at isang piraso ng kahoy na napulot para gumawa ng isang pansamantalang splint. Maingat. Mahusay. Tinulungan ni Miguel ang matanda na makatayo at inalalaya nila itong dalawa pabalik sa maliit nitong bahay malapit sa dalampasigan. Ang asawa nito ay nag-alala ng husto, ngunit pinakalma ito ni Ara. Huwag po kayong mag-alala, nanay. Dadalhin na lang po natin siya sa health center mamaya para ma-check ng maayos. Sa ngayon, pahinga lang po muna. Bilang pasasalamat, ipinaghanda sila ng pamilya ng isang simpleng tanghalian. Inihaw na isda, kanin, at kamatis. Umupo si Miguel sa isang maliit na upuang kahoy. Pakiramdam niya ay hindi siya nababagay doon. Ngunit nang iabot sa kanya ni Ara ang isang plato, tinanggap niya ito. Alam mo, sabi ni Ara habang kumakain sila, ito ang dahilan kung bakit ako naging nurse. Tumingin si Miguel sa kanya, naghihintay, yung pakiramdam na nakakatulong ka, na kahit sa maliit na paraan, nababawasan mo ang sakit na nararamdaman ng iba. Walang katumbas na pera yon. Ngumiti ito. Isang nangiting hindi pilit, isang nangiting umaabot hanggang sa mga mata. At sa unang pagkakataon, napangiti rin si Miguel. Isang totoong nangiti. Hindi niya namalayan. Kinahapunan, dinala sila ni Ara sa isang lumang parola na nakatayo sa dulo ng isang bangin. Mula doon, tanaw nila ang buong isla. Umupo sila sa damuhan, pinapanood ang dahan-dahang paglubog ng araw. Ang langit ay nag-aapoy sa kulay kahel at rosas. Ikaw naman, biglang sabi ni Ara. Napatingin si Miguel sa kanya. Anong ako? Kanina, tinanong mo kung okay na ako, sabi nito. Ngayon, ako naman ang magtatanong. Sumeryoso ang mukha ni Ara. Tinitigan siya nito ng diretso sa mata. Ikaw, Miguel? Ano ang nagpapasaya sa'yo? Yung totoong masaya. Ang tanong ay simple. Ngunit para kay Miguel, ito ang pinakamahirap sagutin. Bumalik sa alaala niya ang mga board meeting, ang mga deal, ang pagpapalago ng yaman. Pero masaya nga ba siya? Ang ngiti sa kanyang labi ay unti-unting naglaho. Pinalitan ito ng isang pamilyar na anino. Ang anino ng nakaraan. Ang anino ni Leo. Ang tanong ay lumabas sa bibig ni Ara bago pa man niya ito mapigilan. At sa sandaling masabi niya ito, gusto niya itong bawiin. Nakita niya ang pagbabago sa mukha ni Miguel. Ang bakas ng nangiti na sumilay kanina ay ganap ng naglaho. Ang mga balikat nito, na kanina lang ay tila mas magaan, ay muling bumigat. Ang mga mata nito, na saglit na nagkaroon ng buhay, ay muling binalot ng isang pamilyar na anino. Para siyang nagsara ng isang bakal na pinto sa pagitan nila. Ang kaninang magaan na pakiramdam
Sa pagitan nila ay biglang napalitan ng isang nakakailang na katahimikan. Tanging ang marahang ihip ng hangin at ang tunog ng alon sa ibaba ang maririnig. "Pasensya na," basag ni Ara sa katahimikan. Ang boses niya ay halos isang pabulong. Hindi ko dapat tinanong yon. Masyado akong... Dahil sa isang kaibigan, putol ni Miguel sa kanya. Nagulat si Ara. Hindi siya lumingon. Hinintay niya lang ang kasunod. Tumingin si Miguel sa malayo, sa papadilim na abot tanaw kung saan ang araw ay tuluyan ng lumubog. Ang dahilan kung bakit ako nandito sa Batanes ay dahil sa kanya. Huminga ito ng malalim. Isang buntong hiningang tila nagmula pa sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Ang pangalan niya ay Leo, simula ni Miguel. Best friend ko, pero higit pa doon, para ko na siyang kapatid. Kakambal ng kaluluwa ko kung may ganoon man. Nakinig lang si Ara, hindi kumikibo. Naramdaman niya ang bigat sa bawat salitang binibitawan ni Miguel. Dito kami sa Batanes lumaki tuwing summer. Ang pamilya niya ang nagmamay-ari ng malaking bahagi ng lupain dito. Bawat burol, bawat dalampasigan, alam namin, dito kami nangarap. May isang mapait na ngiti ang gumuhit sa labi ni Miguel. May plano kami. Isang pangarap na bubuuin namin dito mismo sa isla. Isang bagay na magpapakita sa buong mundo kung gaano kaganda ang lugar na ito, pero hindi sisirain ang kalikasan nito. Huminto ito, at sa paghinto nito naramdaman ni Ara ang sakit. Pero hindi na nangyari. Ang boses ni Miguel ay bahagyang nanginig. He's gone. Wala na siya. Sa pagkakataong ito, nilingon na siya ni Ara. Sa natitirang liwanag ng takip silim, nakita niya ang isang bagay na hindi niya inaasahang makita sa mukha ng isang Miguel Roxas, luhang namumuo sa gilid ng kanyang mga mata. Ilang taon na ang nakalipas. Patuloy nito. Pero pakiramdam ko, kahapon lang nangyari. At ang pinakamasakit sa lahat, tumingin ito ng diretso kay Ara. At naramdaman ni Ara ang bigat ng mga salitang susunod. Ay dahil may kasalanan ako sa kanya. May kasalanan ako sa pagkamatay niya. Hindi niya sinabi kung paano o bakit. Pero sa tono ng kanyang boses, sa sakit na nakaukit sa kanyang mukha, naniwala si Ara. Naniwala siya sa bigat ng krus na pasan-pasan nito. Hindi niya napigilan ang sarili. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay. Nag-alinlangan siya sandali. Ngunit ang instinct niya bilang isang tagapag-alaga, bilang isang tao, ay mas nanaig. Maingat niyang ipinatong ang kanyang kamay sa kamay ni Miguel na nakapatong sa damuhan. Malamig ito. Nagulat si Miguel sa ginawa niya. Naramdaman niya ang bahagyang paninigas ng kamay nito. Akala ni Ara ay aalisin nito yon, pero hindi. Sa halip, pagkatapos ng ilang sandali, naramdaman niyang gumalaw ang mga daliri nito. Dahan-dahan, isinara nito ang kamay, hinawakan ang kamay niya. Mainit at puno ng pangungulila. Hindi ko alam kung ano ang nangyari, mahinang sabi ni Ara. Pero nakikita ko sa mga mata mo. Hindi mo sinasadya. Walang sumagot. Hinayaan lang nila ang kanilang mga kamay na magkahawak, isang tahimik na pag-unawa sa gitna ng papalubog na liwanag. Naramdaman ni Ara na kailangan din niyang magbigay ng isang piraso ng kanyang sarili para maging patas. Ang nanay ko, simula niya, nakatingin din sa dagat. May pangarap din siya. Lumingon si Miguel sa kanya. Nagtatanong ang mga mata. Pangarap niyang magkaroon kami ng maliit na bahay na may hardin. Simpleng buhay lang, malayo sa gulo ng syudad. Pero nagkasakit siya at lahat ng naipon namin, naubos. Huminga siya ng malalim. Kaya ako nagtatrabaho ng ganito. Para sa kanya. Para kahit papaano, matupad ko yung pangarap niya. Kahit para na lang sa pamilya naming naiwan. Hindi niya binanggit ang kanyang ama. Hindi niya binanggit ang mga utang. Ngunit sa pagsasabi niya ng kanyang sariling bersyon ng isang pangarap na hindi natupad,
Naramdaman niyang mas naintindihan nila ang isa't isa. Dalawang tao, dalawang magkaibang mundo, ngunit parehong may pasa na pangako sa mga taong wala na. Nang tuluyan ng dumilim, nagsimula na silang maglakad pabalik. Magkahawak pa rin ang kanilang mga kamay. Walang nagsasalita. Hindi na kailangan. Pagdating nila sa harap ng guest house, huminto sila. Binitawan ni Miguel ang kamay niya at naramdaman ni Ara ang biglaang pagkawala ng init. "Ara," sabi ni Miguel. Tumingala siya. Ang mukha nila ay ilang pulgada na lang ang layo. Ang mga mata nito ay nakatitig sa kanyang mga labi. Ang hangin sa pagitan nila ay biglang bumigat, napuno ng isang bagay na bago, isang bagay na mapanganib. Dahan-dahan, yumuko si Miguel. Napapikit si Ara. Hinihintay ang hindi niya inaasahan, ngunit hindi ito dumating. Pagdilat niya, nakita niyang umatras si Miguel ng bahagya. Isang magulong emosyon ang mababasa sa kanyang mukha, para siyang nakikipaglaban sa sarili. Sa sandaling iyon ng pag-aalinlangan, isang matinis na tunog ang pumunit sa kanilang katahimikan. Isang tunog na halos kinalimutan na nila sa loob ng ilang araw. Ang tunog ng isang cellphone. Nagulat silang pareho. Agad na kinuha ni Miguel ang cellphone mula sa kanyang bulsa. Tiningnan niya ang screen at nakita ni Ara ang muling pagbabago sa kanyang mukha. Ang lambot, ang pag-aalinlangan, lahat ay biglang nawala. Pinalitan ito ng pamilyar na lamig, ng anyo ng isang CEO. "Excuse me," sabi nito. Tumalikod at sinagot ang tawag. Naiwan si Ara na nakatayo doon. Ang puso ay malakas na kumakabog. Pakiramdam niya ay galing siya sa isang panaginip at biglang ginising ng malamig na tubig. Sinubukan niyang hindi makinig, ngunit malinaw ang boses ni Miguel sa tahimik na gabi. "Yes, good. I don't care what it takes. Just get it done. May kaunting paghinto. I need that land. Make them an offer they can't refuse." Nagpatuloy ang pag-uusap, puno ng mga salitang hindi maintindihan ni Ara. Mga termino sa negosyo, mga numero, mga deadline. Ngunit isang pangungusap ang narinig niya ng napakalinaw. Isang pangungusap na tumusok sa kanyang puso na parang isang patalim. "Siguraduhin mong makukuha natin ang lupain na yan. The De La Cruz property. It's non-negotiable." De La Cruz. Paulit-ulit na umalingaw-ngaw ang apelyidong iyon sa isip ni Ara. Saan niya narinig yun? At pagkatapos naalala niya, kaninang umaga, ang matandang mangingisda, ang kwento ng asawa nito habang ipinaghahanda sila ng pagkain. Si Leo de la Cruz, yung anak ng kaibigan namin, napakabait na bata, sayang at maagang kinuha. Ngayon, yung lupa na pamana sa pamilya niya, pilit na binibili ng isang malaking kumpanya galing Maynila. Ayaw pumayag ng mga magulang, sagrado daw yun sa kanila. Ang lupa ni Leo, ang lupa ng kaibigan niya. Napatingin si Ara kay Miguel, na abala pa rin sa kanyang tawag. Ang lalaking ilang minuto lang ang nakalipas ay nagbahagi ng kanyang kalungkutan. Ang lalaking halos halikan na niya. Ang lalaking yun pala ay ang malaking kumpanya galing Maynila. Isang malamig na pakiramdam ang gumapang sa buong katawan ni Ara, mas malamig pa kaysa sa ginaw na dala ng bagyo. Ang lahat ba ay kasinungalingan? Ang pagiging mahina niya? Ang mga luha? Ang lahat ba ay parte lang ng isang plano para makuha ang gusto niya? Bumalik ang lahat ng hinala, lahat ng takot. Ang pader na nagsimulang gumuho sa pagitan nila ay muling itinayo ni Miguel. Mas mataas, mas matibay, at ngayon, puno ng mga tinik ng kasinungalingan. Pagkatapos ng tawag, ibinaba ni Miguel ang kanyang cellphone at humarap kay Ara. Ngunit hindi na ito ang lalaking nakita niya sa parola kanina. Ang bakas ng kalungkutan, ang pag-aalinlangan, ang init sa mga mata nito, lahat ay naglaho na parang hindi kailanman umiral. Ang kaharap niya ngayon ay si Mr. Roxas, ang CEO. Malamig, malayo, kontrolado.
Pumasok na tayo, sabi nito. Ang boses ay flat at walang emosyon. May maaga pa tayong flight bukas pabalik ng Manila, kung ganoon. Hindi man lang nito binanggit ang muntik nang mangyari sa pagitan nila. Para bang ang sandaling iyon ay isang blip lang, isang error sa sistema na ngayon ay na-reset na. Sumunod si Ara papasok sa guest house. Ang mga paa ay tila bumibigat sa bawat hakbang. Ang mga salitang narinig niya sa telepono ay paulit-ulit na umuulit sa kanyang isipan. I need that land. The De La Cruz property. Hindi siya makapaniwala. Ayaw niyang maniwala. Baka nagkataon lang. Baka ibang De La Cruz. Kailangan niyang makasiguro. Ngunit paano? Pagpasok nila sa kanilang kwarto, agad na binuksan ni Miguel ang kanyang briefcase at inilabas ang laptop. Nagsimula itong mag-type. Ang muka ay naliliwanagan ng asul na ilaw mula sa screen. Ganap na siyang nilamon ng kanyang trabaho at si Ara na nakatayo sa gitna ng silid ay parang hangin na hindi niya napapansin. Isang pamilyar na pakiramdam ang bumalot sa kanya. Ang pakiramdam na mag-isa. Ang pakiramdam na invisible. Maglalakad-lakad lang muna ako sa labas. Mahinang paalam niya. Isang tango lang ang isinagot ni Miguel. Hindi man lang inaalis ang tingin sa screen. Ang sagot na yon, ang kawalan ng interes, ay mas masakit pa kaysa sa isang sampal. Para bang kinumpirma nito na ang lahat ng nangyari sa pagitan nila, ang pag-aalaga, ang pag-uusap, ang paghawak ng kamay, ay isa lang intermission, isang pansamantalang pagtigil bago bumalik sa totoong mundo. Sa mundo niya, naglakad si Ara nang walang patutunguhan. Ang magandang isla na kanina lang ay tila paraiso sa kanyang mga mata. Ngayon ay parang isang kulungan. Ang bawat ihip ng hangin ay tila bumubulong ng mga salitang kasinungalingan. Napunta siya sa isang maliit na kalsada kung saan may ilang tindahan at isang maliit na kainan na bukas pa. Ang ilaw mula rito ay tila nagyayaya. Pumasok siya. Hindi dahil sa gutom, kundi dahil ayaw niyang mag-isa sa dilim. Umorder siya ng kape at naupo sa isang sulok. Dalawang lalaking mangingisda ang nag-uusap sa kabilang mesa. Ang kanilang mga boses ay puno ng hinanakit. Hindi pa rin daw pumapayag si Mang Romy, sabi ng isa. Kahit gaano kalaki ang ialok ng Roxas Holdings na, yan, hindi raw nila ibebenta ang lupa ni Leo. Roxas Holdings. Napahigpit ang hawak ni Ara sa kanyang tasa ng kape. Ang init nito ay hindi sapat para pawiin ang lamig na biglang gumapang sa kanyang mga ugat. Tama lang, sagot ng kausap. Huling habilin daw yun ni Leo sa kanila. Ayaw na ayaw niyang maging resort ang lugar na yon, sabi niya. Iyon daw ang puso ng Batanes. Kapag sinira yon, sinira na rin ang kaluluwa ng isla. Pero ang sabi ng mga taga-Maynila, pangarap daw ni Leo ang resort na yon, sabi ulit ng unang lalaki, napapailing. Ginagamit pa ang pangalan ng patay para lang makuha ang gusto nila, mga walang kaluluwa. Isang malakas na tunog ang umalingaw-ngaw. Nabasag ang tasang hawak ni Ara. Ang mainit na kape ay tumapon sa kanyang kamay, ngunit hindi niya naramdaman ang paso. Ang tanging nararamdaman niya ay ang sakit sa loob ng kanyang dibdib, isang matalas at nakakawasak na sakit. Leo De La Cruz. Ang buong pangalan ng sinabi ng asawa ng mangingisda. Ang pangalan sa likod ng lupa. Ang pangalan ng kaibigang sinabi ni Miguel na pumanaw na. Ang pangarap na sinabi ni Miguel na bubuuin nila ay ang mismong pangarap na tinututulan ng kaibigan niya hanggang sa huling hininga nito. Ang lahat ay kasinungalingan. Nagbayad si Ara, nanginginig ang mga kamay, at dali-daling lumabas ng kainan. Tumakbo siya. Tumakbo siya pabalik sa guest house. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa kanyang mga mata. Ang hangin ay humahampas sa kanyang mukha, ngunit hindi nito kayang pawiin ang apoy ng galit at sakit na nag-aalab sa loob niya. Pagbukas niya ng pinto ng kanilang kwarto, nakita niya si Miguel na nakatayo. Kausap pa rin sa telepono, nakatalikod sa kanya. Abot tanaw mula sa kinatatayuan niya
ang mesang pinagpatungan nito ng mga gamit. At doon, sa ibabaw ng lahat, nakalatag ang isang dokumento, isang blueprint. Sa itaas na bahagi nito, malinaw na nakasulat ang pangalan ng proyekto, Batanes Roxas Prime Resort. At sa ilalim, ang logo na pamilyar na sa buong Pilipinas, isang matikas na letrang R at H. Roxas Holdings. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang bawat hakbang ay parang tinatapakan niya ang mga piraso ng nabasag niyang puso. Nang mapansin ni Miguel ang kanyang pagdating, ibinaba nito ang tawag. "Ara, may problema ba?" tanong nito. At sa unang pagkakataon, may bahid ng pag-aalala sa boses nito. Ngunit huli na ang lahat. Hindi siya sumagot. Itinuro niya ang dokumento sa mesa. Ang kanyang daliri ay nanginginig ng husto. Itinaas niya ang kanyang paningin. Sinalubong ang mga mata ni Miguel. Ang kanyang mga mata ay puno ng mga luhang hindi na niya kayang pigilan. "Ano ang ibig sabihin nito, Miguel?" tanong niya. Ang boses ay basag at puno ng sakit. Ano ang tunay na ibig sabihin ng lahat ng ito? Ang tanong ni Ara ay tumama kay Miguel na parang isang biglaang sampal sa gitna ng katahimikan. Nakita niya ang lahat sa mga mata nito. Ang sakit, ang pagtataksil, ang pagkalito. Hindi ito ang tingin ng isang estranghero. Ito ang tingin ng isang taong binigyan niya ng isang piraso ng kanyang sarili at ngayon ay ginagamit yon laban sa kanya. Isang pader na yelo ang agad na bumalot sa puso ni Miguel. Ang unang instinct niya, depensa. Kontrolin ang sitwasyon. Huwag magpakita ng kahinaan. "It's a blueprint," sagot niya. Sinubukan niyang gawing kalmado at simple ang kanyang boses na para bang isa lang itong ordinaryong papel. "Para sa proyektong sinabi ko sa'yo." "Ang proyektong para kay Leo?" May sarkasmo sa boses ni Ara at ang bawat salita ay tila may kasamang lason. O ang proyektong tinututulan niya? Napatiimbagang si Miguel. Paano niya nalaman? Saan niya narinig ang mga yon? "Hindi mo naiintindihan." "Ang alin ang hindi ko naiintindihan, Miguel?" Humakbang ito palapit. Ang mga luha ay tuluyan ng bumuhos sa kanyang mga pisngi. "Ang katotohanang ginagamit mo ang pangalan ng patay mong kaibigan para puwersahin ang pamilya niyang ibenta ang lupa nila. Yun ba ang hindi ko maintindihan?" Hindi yan totoo. Tumaas ang boses ni Miguel. Naramdaman niya ang galit. Galit dahil nahuli siya. Galit dahil kailangan niyang magpaliwanag sa isang taong hindi naman dapat bahagi ng buhay niya. "Ang resort na ito, pangarap namin ito ni Leo. Pangarap naming ibahagi ang Batanes sa mundo. Sa ganitong paraan, sa pamamagitan ng pagtatayo ng isang dambuhalang gusali na sisira sa kalikasang pinakamamahal niya. Hindi mo siya kilala. Wala kang alam sa mga pinag-usapan namin." Sigaw ni Miguel. Ang kanyang pagpipigil ay unti-unti nang nawawala. Lumapit siya. Ang mga mata ay nanlilisik. "Oo, nag-aalangan siya sa simula. Oo, nagtalo kami. Pero alam kong sa huli, makikita rin niya ang vision ko. This was for him. This is my way of honoring his memory." "Honoring his memory?" Tumawa si Ara. Isang tawang walang saya, puno ng sakit. "O para gumaan ang konsensya mo. Paano ang pamilya niya, Miguel? Bakit ayaw nilang pumayag kung ito talaga ang pangarap ni Leo?" Iyon ang tanong na hindi niya kayang sagutin ng diretsyo. Umiwas siya ng tingin. "Nagluluksa pa sila," sabi niya sa mas mahinang boses. Ginagamit ang isang dahilan na tunog ka pani-paniwala. Hindi sila makapag-isip ng tama. Iniisip nilang pinoprotektahan nila ang alaala ni Leo, pero ang totoo, ako ang gumagawa noon. Ako ang tumutupad sa legacy niya. Isang kasinungalingan na binalot sa manipis na tela ng katotohanan. Tinitigan siya ni Ara ng matagal. Nakita ni Miguel ang paglalaban sa loob nito. Ang isip nito ay sumisigaw ng manloloko. Ngunit ang puso nito
Ang pusong nakita niyang puno ng pag-unawa kanina ay tila naghahanap ng kahit katiting na dahilan para maniwala. Nakita niya ang pagnanais nitong maniwala sa kanya. Pero sa huli, umiling ito. Dahan-dahan. Ang pinagkaiba natin, Miguel, sabi nito, ang boses ay pagod na, ay ako. Ang bigat na daladala ko, para sa mga buhay. Ang sayo, para sa mga patay na hindi mo na mababago ang nakaraan. Pagkatapos noon, wala nang nagsalita. Ang kwarto ay napuno ng isang katahimikang mas maingay pa kaysa sa sigawan. Isang katahimikang puno ng mga basag na tiwala at mga salitang hindi na masasabi. Kinabukasan, isang text message ang natanggap ni Miguel mula sa kanyang assistant. May isang special flight na pinayagang lumipad pabalik ng Manila bago manumbalik ang normal na operasyon ng airport. Ang biyahe pabalik ay isang perpektong salamin ng biyahe nila papunta, pero baliktad. Noon, si Ara ay mahimbing na natutulog, walang kamalay-malay. Ngayon, gising na gising ito, nakatingin sa labas ng bintana, ngunit halatang wala roon ang isip. Noon, si Miguel ay puno ng hinala at pagtataka. Ngayon, puno siya ng inis at isang kakaibang pakiramdam ng pagkatalo. Umupo sila sa magkabilang dulo ng eroplano. Ang distansya sa pagitan nila ay hindi lang pisikal. Ito ay isang malawak na bangin na puno ng mga kasinungalingan. Inilabas ni Miguel ang kanyang laptop at nagpanggap na nagtatrabaho. Ngunit ang mga numero at letra sa screen ay lumalabo. Ang tanging nakikita niya ay ang refleksyon ni Ara sa bintana. Ang babaeng nagpakita sa kanya ng isang bagay na matagal na niyang hindi nararamdaman at siya mismo ang sumira dito. Nang sa wakas ay lumapag ang eroplano sa pribadong hangar niya sa Manila, isang malaking hininga ng ginhawa ang pinakawalan ni Miguel. Tapos na. Pwede na siyang bumalik sa dati. Pwede na niyang ihatid ang babaeng ito at kalimutan ang lahat. Ihahatid na kita, sabi niya. Ang tono ay formal. Habang bumababa sila ng eroplano, hindi sumagot si Ara. Sumunod lang ito. Ang bawat galaw ay mabigat. Ngunit paglabas nila sa tarmac papasok sa mismong hangar, isang kumpol ng mga tao ang biglang sumulpot mula sa kung saan. Mga lalaking may dalang malalaking kamera, mga babaeng may hawak na mikropono, mga flashes ng ilaw na nakakasilaw, mga reporter. Paano sila nakapasok dito? Nagulat si Miguel. Agad siyang humarang sa harap ni Ara, isang reflex na hindi niya pinag-isipan. Ang mga tanong ay sunod-sunod na ibinato sa kanya. Malalakas at magugulo. Mr. Roxas, totoo po bang may problema sa Batanes project ninyo? Sino po ang kasama ninyo, sir? May kaugnayan po ba siya sa mga De La Cruz? Pero isang tanong ang malingaw-ngaw sa lahat. Malinaw at direkta. Isang reporter ang itinutok ang kamera sa kanila, partikular sa namumutlang mukha ni Ara. Mr. Roxas, sino ang babaeng kasama ninyo? Isang segundo lang ang kailangan ni Miguel para kumilos. Walang kinalaman ang babaeng ito sa negosyo ko. Malamig at matigas na sabi ni Miguel. Agad siyang kumaway sa mga security guard na nagbabantay sa hangar. Aalis kami. Mabilis na gumalaw ang mga tauhan niya. Hinila nila si Ara, halos itinulak, papasok sa isang nakaparadang itim na SUV. Sumunod si Miguel at agad na isinara ang pinto. Sa loob ng sasakyan, malayo sila sa mga kamera, pero ang pagkabigla ni Ara ay hindi maitago. Nanginginig ang kanyang mga kamay. Narinig niya ang mga tanong, ang pangalan ni Miguel, at ang takot na bumalot sa kanya ay mas malaki pa kaysa sa anumang bagyo. Hindi siya sanay sa ganitong mundo. Ayos ka lang ba? Tanong ni Miguel. Ang boses nito ay formal. Tila isa lang siyang kliyente. Oo, sagot ni Ara, mahina. Paano sila nakapasok dyan? Huwag kang mag-alala, sabi ni Miguel. Aasikasuhin ko ang mga yan. Kinuha niya ang cellphone niya. Drive. Nagsimulang umandar ang SUV
Habang papalayo sila, naramdaman ni Ara ang bigat ng tingin ni Miguel sa kanya. Naisip niya ang lahat ng sinabi nila sa Batanes, ang mga lihim na ibinahagi niya, ang mga kasinungalingan na sinabi niya. Ang tiwalang nabuo sa pagitan nila ay basag na. Nang makarating sila sa maliit na bahay na inuupahan ni Ara sa Tondo, bumaba si Miguel sa sasakyan at nagbukas ng pinto para sa kanya. Ang mga kapitbahay ay nagbubulungan at sumususulyap mula sa likod ng mga kurtina. Hindi nakalimutan ng mga tao ang balita. "Umalis ka na," sabi ni Ara, hindi makatingin sa kanya. "Sinisigurado ko lang na makakapasok ka ng ligtas," sabi ni Miguel, na para bang isa siyang Ginoo. "Ligtas mula saan? Sa sarili kong mga kapitbahay o mula sa'yo?" Matigas na tanong ni Ara. Hindi umimik si Miguel. Nagtama ang kanilang mga tingin at sa pagitan nila, nananatili ang napakalaking puwang. "Salamat sa paghahatid, Mr. Roxas," formal na sabi ni Ara. "Hindi na kita kailangan dito. Goodbye." Bago pa man makasagot si Miguel, tumalikod si Ara at nagmadaling pumasok sa kanilang compound. Pagdating niya sa kanilang pinto, nakita niya ang isang pamilyar na anino na nakatayo malapit sa poste. Napatigil si Ara. Javier, hindi siya nakagalaw. Ang lalaking ito ang pinanggagalingan ng karamihan sa kanyang mga problema. "Hi, Ara," bati ni Javier. Isang nangiti ang gumuhit sa labi nito. Ang nangiting iyon ay tila napaka-inosente. Ngunit alam ni Ara na may masamang balak ito. "Kamusta ang bakasyon sa Coron o Batanes? Tama?" Nanlamig si Ara. "Umalis ka na dito, Javier." "Chill lang, Ara. Nag-aalala lang ako sa'yo," sabi nito, lumapit. "Nabalitaan ko, may kasama ka raw na kilalang CEO." Tumingin si Javier sa likod ni Ara, kung saan nakatayo si Miguel sa labas ng gate, nakatingin sa kanilang dalawa. "Wow!" bulong ni Javier. "Mukhang totoo nga. Hindi ka nagsasabi. Hindi na pala si Javier ang laging sumasagip sa'yo." "Wala kang pakialam sa akin," matigas na sabi ni Ara. "Wala nga ba? Alam ko ang problema ng pamilya mo," sabi ni Javier. Biglang lumambot ang boses nito na para bang nagpapakita ng simpatiya. "Yung mga utang, lalo na yung malaki kay Mang Kiko. Pero kung mayaman naman pala ang kasama mo." Bumalik ang takot kay Ara. "Umalis ka na. Kung hindi mo gusto si Sir CEO, baka pwede mo akong samahan para makipag-usap sa kanya. Sabihin natin, sa isang coffee shop." Alam ni Ara ang ibig nitong sabihin. Gusto ni Javier na gamitin ang sitwasyon niya para makuha ang pera ni Miguel. "Wala kang makukuha sa akin," matapang na sabi ni Ara. "Talaga ba? Paano kung magpakita ako kay Sir CEO ng mga records ng utang ng pamilya mo at sabihin kong ginamit mo siya para makatakas sa mga problema mo?" Ngumiti si Javier. "Sa tingin mo, magkano ang maiaalok niya sa'yo para manahimik ka lang?" Nanginginig si Ara. Ito na ang pinakatatago niyang bangungot. "Ganoon ba talaga? Lahat ay may presyo?" tanong ni Ara. "Ganoon naman talaga, Ara," sabi ni Javier, nagkibit balikat. "Ganyan ang buhay. Bakit ka pa magpapakahirap kung may shortcut naman? Think about it." Pagkatapos noon, tumalikod si Javier at umalis. Iniwan si Ara na nakatayo. Ang puso ay kumakabog sa takot. Tiningnan ni Ara ang cellphone niya. Isang notification mula sa kanyang ina. "Ara, si Mang Kiko nasa labas. Pwede ka ba niyang tawagan?" Napapikit si Ara. Ang gulo sa Batanes ay hindi pa niya nasosolusyunan. Ang tiwala niya kay Miguel ay nabasag na. At ngayon, muli siyang nahaharap sa bangungot ng mga utang na hindi niya ginawa. Isang pamilyar na boses ang narinig niya sa kanyang likuran. "Ara?" Lumingon siya. Nakatayo pa rin si Miguel sa gate. Ang tanging nakita ni Ara ngayon ay ang lalaking mayaman at makapangyarihan na kayang gawing komplikado ang simpleng buhay niya. "Umalis ka na, Miguel," sabi ni Ara. Ang boses ay matigas. Wala nang dapat pag-usapan. Pero ang sinabi ni Javier ay,
Paulit-ulit sa kanyang isipan. Mahirap talagang mag-isa, Ara. Lalo na kung may malaki kang problema sa pera. Hindi umalis si Miguel. Sa halip, lumapit ito. Sino ang lalaking yon? Tanong niya. Ang boses ay seryoso. Ang mga mata niya ay nakatutok sa direksyon kung saan umalis si Javier. Wala kang pakialam, sagot ni Ara. Ang bawat salita ay may bigat ng pagod at galit. Pwede ba, Miguel? Umuwi ka na. Sapat na ang gulo na dinala mo sa buhay ko. Gulo na ako ang nagdala? May sarkasmo sa boses ni Miguel. O gulo na matagal mo nang tinatakbuhan? Natigilan si Ara. Ang mga salita ni Miguel ay tumama sa isang sensitibong bahagi ng kanyang pagkatao. Tama siya. Matagal na niyang tinatakbuhan ang problemang ito. May problema ka, patuloy ni Miguel. Nakita ko sa mga mata mo kanina habang kausap mo siya. Anong kailangan niya sa'yo? Sa isang iglap, lahat ng sakit, lahat ng pagod, lahat ng sama ng loob ay sumabog mula kay Ara. Gusto mong malaman ang totoo? Humarap siya kay Miguel, ang mga mata ay nag-aapoy. Oo, may problema ako. May utang ang pamilya ko. Isang malaking utang na habang buhay ko na yatang babayaran. At yung lalaking yon, si Javier, alam niya yon. At ngayon, dahil sa'yo, dahil nakita niya akong kasama ng isang bilyonaryo, nakakita siya ng pagkakataon. Hindi nakasagot si Miguel. Nakita ni Ara ang gulat sa kanyang mga mata. Gagamitin niya ang kwento natin. Patuloy ni Ara. Ang boses ay nanginginig sa galit at luha. Ibebenta niya sa media ang istorya ng kawawang nurse na ginamit ang mayamang CEO para makabayad sa utang. Masisira ang pangalan ko at madadamay ka. Yan ba ang gusto mong marinig, Mr. Roxas? Katahimikan. Tinitigan lang siya ni Miguel. Ang kaninang tigas sa kanyang muka ay napalitan ng isang bagay na hindi mabasa ni Ara. Pagkaawa? O baka naman, pagpapatunay sa mga hinala nito noon pa man? Huminga ng malalim si Miguel. Magkano? Tanong nito. Ang simpleng tanong na yon ay parang isang malakas na sampal kay Ara. Ang lahat ng emosyon niya ay biglang nagyelo. Ano? Magkano ang utang ninyo? Ulit ni Miguel. Ang boses ay kalmado na ulit, na parang nagtatanong lang ng presyo ng isang bagay sa tindahan. Babayaran ko. Iyon na. Iyon na ang katapusan. Sa isang iglap, lahat ng koneksyon na naramdaman niya para sa lalaking ito sa Batanes, ang pag-aalala, ang pag-uusap, ang paghawak ng kamay, lahat ay naglaho. Pinalitan ito ng isang malamig at brutal na katotohanan. Sa mundo ni Miguel Roxas, lahat ng problema ay kayang ayusin ng pera. At sa mundong yon, si Ara Alcantara ay isa lang problema. Isang desisyon ang nabuo sa isip ni Ara. Isang masakit, nakakawasak na desisyon. Kung ito ang tingin niya sa kanya, kung pera lang ang solusyon sa lahat, kung ganoon, ibibigay niya ang gusto nito. Wawakasan na niya ang lahat. Hindi ko kailangan ng pera mo, sabi ni Ara. Ang boses ay malamig na ngayon. Walang bakas ng kahit anong emosyon. Itinaas niya ang kanyang baba. Kung ito na ang huling pagkakataon na magkikita sila, aalis siyang may dignidad. Kinabukasan, tumawag siya sa opisina ni Miguel. Nagpumilit siyang makipagkita. Sinabi niyang may mahalaga siyang sasabihin. Pumayag ito. Ang opisina ni Miguel Roxas ay eksakto sa inaasahan ni Ara. Nasa pinakatuktok ng isang nagtataasang gusali sa Makati. Ang mga pader ay salamin. Tanaw ang buong syudad. Malamig. Malawak. Walang personalidad. Katulad ng may-ari. Nakaupo si Miguel sa likod ng isang malaking mesa na gawa sa dark wood, nakasuot ng perpektong plansadong suit. Tumingin ito sa kanya pagpasok niya. Ang mga mata ay blanko. Naupo ka, sabi nito. Hindi naupo si Ara. Tumayo siya sa gitna ng opisina, naramdaman ang pagiging maliit niya sa kalawakan ng lugar. Nag-isip ako. Simula niya,
Ang boses ay sinanay niyang maging matatag. Tungkol sa alok mo. Tinaasan siya ng kilay ni Miguel. At? Tama ka, sabi ni Ara. Tumingin siya ng diretso sa mga mata nito. Pinipilit ang sariling huwag umiyak. Kailangan ko ng pera. Yun lang naman talaga ang habol ko sa simula't simula pa. Nakita niya ang bahagyang paninigas ng panga ni Miguel. Isang maliit na senyales na tinamaan siya. Ginamit kita, patuloy ni Ara. Bawat salita ay parang kutsilyong sinasaksak niya sa sarili niyang dibdib. Ang pagpunta sa Batanes, yung pagiging mabait ko, lahat yun, plano. Akala ko, kapag nakuha ko ang simpatsya mo, tutulungan mo ako. Kasinungalingan, sabi ni Miguel. Ang boses ay mahina, ngunit may diin. Hindi, mabilis na sagot ni Ara. Ito ang katotohanan. Yung sa Batanes, yun ang kasinungalingan. Akala ko magaling na akong umarte, pero nahuli mo pa rin ako. Ang galing mo, Mr. Roxas. Nakita mo agad kung ano talaga ako. Tumayo si Miguel. Dahan-dahan itong lumakad palapit sa kanya. Ang bawat hakbang ay may bigat. Huminto ito sa harap niya. Napakalapit. Tinitigan siya nito. Hinahanap ang kahit anong butas sa kanyang pag-arte. Tumingin ka sa mga mata ko at sabihin mo ulit yan. Utos nito. Tumingala si Ara. Sinalubong niya ang mga mata nito. Ang mga matang minsang nagpakita sa kanya ng kalungkutan, ngayon ay puno ng malamig na galit. Pera lang ang kailangan ko sa'yo, sabi niya, malinaw at dahan-dahan. Ilang segundo silang nagkatitigan, isang digmaan ng mga damdamin. Pagkatapos ng tila walang hanggan, isang bagay ang nabasag sa mga mata ni Miguel, ang tiwala. Tumalikod ito at bumalik sa kanyang mesa. Kumuha ito ng isang checkbook, nagsulat at pinirmahan. Inabot nito ang isang pirasong papel sa kanya. Ito ba ang gusto mo? Tanong nito. Ang boses ay puno ng pangmamaliit. Kunin mo at umalis ka na. Nakatitig si Ara sa tseke. Hindi niya tiningnan ang halaga. Ang pirasong papel na yon ang simbolo ng lahat ng nasira sa pagitan nila. Dahan-dahan, iniangat niya ang kanyang kamay. Ngunit hindi niya kinuha ang tseke. Sa halip tumalikod siya. Salamat na lang, bulong niya. Sapat lang para marinig niya. At nagsimula siyang maglakad palayo. Dala ang bigat ng kanyang desisyon, iniwan ang pera, ang lalaki, at ang piraso ng kanyang pusong hindi na niya mababawi kailanman. Naiwan si Miguel na nakatayo sa gitna ng kanyang malawak na opisina. Hawak ang isang tseke na walang tumanggap. Ang pag-alis ni Ara ay nag-iwan ng isang nakabibinging katahimikan. Isang katahimikang mas malala pa kaysa sa ingay ng syudad sa labas ng kanyang bintana. Tinitigan niya ang piraso ng papel. Isang malaking halaga ang nakasulat doon. Sapat na para bumili ng bahay, ng kotse, ng bagong buhay. Isang halagang kayang lutasin ang anumang problema. Iyon ang paniniwala niya. Ngunit tinanggihan ito ni Ara. Bakit? Kung totoong pera lang ang habol nito, bakit hindi niya kinuha? Kung isa siyang magaling na manloloko, hindi ba't ito na ang huling eksena? Ang tagumpay? Ibinalibag ni Miguel ang tseke sa kanyang mesa. Nagpagulong-gulong ito at nahulog sa sahig. Isang puting parihaba ng kabiguan. Umupo siya sa kanyang upuan. Sinapo ang kanyang ulo. Ang mga sinabi ni Ara ay umuulit-ulit sa kanyang isipan. Pera lang ang kailangan ko sa'yo. Ang mga salita ay malinaw. Ngunit ang mga mata nito, may ibang sinasabi ang mga mata nito. Nakita niya ang sakit doon. Ang parehong sakit na nakita niya nang una itong magising sa eroplano. Nang aminin nito ang bigat ng pangarap ng kanyang ina. Nang hawakan nito ang kanyang kamay sa parola. Hindi tugma. May mali. Ang Miguel Roxas na kilala ng lahat ay hindi nag-aaksaya ng oras sa mga bagay na walang kinalaman sa negosyo. Ngunit ang Miguel Roxas na nakakilala kay Ara Alcantara, sa loob ng ilang araw sa Batanes ay hindi mapakali. Kinuha niya ang intercom. Carla, pumasok
ka. Ilang sandali lang, pumasok ang kanyang executive assistant. Sir, gusto kong malaman ang lahat tungkol sa isang babae, sabi ni Miguel. Ang boses ay seryoso. Ang pangalan niya, Ara Alcantara. Isang nurse. Alamin mo ang lahat. Pamilya, trabaho, kaibigan, at lalo na kung mayroon siyang anumang utang. Nagulat si Carla. Bihira itong utusan ng kanyang boss ng ganito kapersonal na bagay. Masusunod po, sir. At, dagdag ni Miguel, bago pa man makalabas si Carla, alamin mo rin ang lahat tungkol sa isang lalaking nagngangalang Javier. Hanapin mo kung may koneksyon sila ni Ara. Right away, sir. Habang naghihintay, sinubukan ni Miguel na magtrabaho. Binuksan niya ang mga dokumento tungkol sa Batanes Project. Ngunit sa unang pagkakataon, ang mga plano at numero ay nawalan ng saysay. Ang tanging nakikita niya ay ang mukha ni Leo at pagkatapos, ang mukha ni Ara. Ang sayo, para sa mga patay na hindi mo na mababago ang nakaraan. Ang mga salita ni Ara ay parang isang matulis na patalim. Makalipas ang ilang oras, pumasok muli si Carla, may dalang isang folder. Sir, heto na po ang impormasyon. Binuksan ni Miguel ang folder. Ang laman nito ay isang buod ng buhay ni Ara. Ang kanyang mga grado sa nursing school. Ang mga papuri mula sa ospital kung saan siya nagtatrabaho. Ang mga social media posts niya na halos laging tungkol sa kanyang ina. At pagkatapos, naroon na ang pinakamadilim na bahagi. Isang listahan ng mga utang na nakapangalan sa ama niya, si Roberto Alcantara. Mga utang mula sa sugal, malalaking halaga, mga pangalan ng pinagkakautangan, kasama na ang isang Mang Kiko na may pinakamalaking halaga. Naroon din ang pangalan ni Javier Reyes, ex-boyfriend, walang permanenteng trabaho, may mga ulat ng panloloko, at ayon sa ilang source, isa sa mga kolektor ni Mang Kiko. Nagsara ang mga kamay ni Miguel sa isang kamao. Ang lahat ay nagtutugma. Si Ara ay hindi nagsinungaling noong una. Ang nagsisinungaling ay si Javier. At si Ara, sa desperasyon nitong protektahan ang lahat, ay piniling akuin ang kasalanan. Pinili niyang magmukhang masama sa paningin niya para lang itulak siya palayo. Isang sakripisyo. Isang bagay na hindi lubos maintindihan ni Miguel. Sa mundo niya, ang mga tao ay kumikilos para sa sariling interes. Ngunit si Ara, kumilos ito para sa iba. Kasabay nito, sa isang maliit na apartment sa Tondo, matapang na hinarap ni Ara si Javier. May dala siyang cellphone, nakatago sa kanyang bulsa, ang voice recorder ay naka-on. Ano na, Ara? Nakausap mo na ba ang bilyonaryo mo? Mayabang na tanong ni Javier. Tapos na kami. Matigas na sagot ni Ara. Wala kang makukuha sa kanya. Aba, sayang naman. Tumawa si Javier. Kung ganoon, sa'yo na lang ako sisingil. Doble. Dahil sa abala. Hindi ako magbabayad sa'yo ng kahit isang kusing, sabi ni Ara. Talaga ba? Paano kung pumunta ako sa ospital mo at magkalat ng tsismis? O kaya naman, sa mga kapitbahay ninyo? Gawin mo ang gusto mo, Javier, sabi ni Ara, nanginginig ngunit determinado. Pero tandaan mo, lahat ng pananakot mo, nakarecord. Nagbago ang mukha ni Javier. Ang pagiging mayabang nito ay napalitan ng galit. Hayop ka! Biglang bumukas ang pinto ng apartment. Pumasok si Miguel. Ang kanyang mukha ay isang maskara ng kontroladong galit. Ang mga mata niya ay nakatutok kay Javier na parang isang agilang nakatingin sa kanyang biktima. Hindi siya tumingin kay Ara. Ang buong atensyon niya ay na kay Javier. Nagulat si Javier. Umatras ito ng isang hakbang. Sa sino ka? Hindi sumagot si Miguel. Naglakad lang ito palapit. Bawat hakbang ay mabigat at may banta. Huminto ito sa pagitan ni Ara at Javier, isang buhay na pader. May pag-uusapan tayo, sabi ni Miguel. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng panganib. Isang boses na sanay mag-utos at masunod.
sa labas. Hindi alam ni Ara kung gaano katagal siyang nakatayo lang doon, nakatingin sa pintong nilabasan ni Miguel at Javier. Ang kaninang maingay na apartment ay binalot ng isang nakabibinging katahimikan. Nanginginig pa rin ang kanyang mga kamay, ngunit hindi na sa takot. Ngayon, ito ay dahil sa pagkalito. Ano ang ginagawa ni Miguel dito? Paano niya nalaman? At ano ang gagawin niya kay Javier? Naupo siya sa gilid ng kanyang kama. Ang adrenaline ay unti-unting nawawala sa kanyang sistema at ang nararamdaman na lang niya ngayon ay isang matinding pagod. Handa na siyang sumuko. Handa na siyang harapin kung anuman ang ibabato sa kanya ng mundo. Ilang minuto ang lumipas na para bang isang oras. Bumukas ang pinto. Pumasok si Miguel. Mag-isa. Ang kanyang suit ay medyo nagusot. Ang buhok niya ay bahagyang magulo. Ngunit ang pinakanapansin ni Ara ay ang kanyang mga mata. Wala na ang galit. Wala na ang lamig. Ang nakikita niya ngayon ay isang bagay na mas malalim. Isang nakakapanghina na pagsisisi. Huminto ito sa harap niya. Sa isang kamay, hawak nito ang cellphone ni Ara. Sa kabilang kamay, ang sarili nitong cellphone. Ipinatong niya ang cellphone ni Ara sa mesa. Nandito ang recording ng pag-uusap ninyo, sabi ni Miguel sa mahinang boses. At nandito naman, turo niya sa sarili niyang phone, ang recording ng pag-amin niya sa lahat, kasama na ang planong pangingikil. Hindi ka na niya guguluhin pa. Hindi kumibo si Ara. Hindi salamat ang gustong lumabas sa bibig niya. Umupo si Miguel sa isang upuan sa tapat niya, hindi bilang isang CEO na naguutos, kundi bilang isang taong pagod na pagod. Hindi siya ang bayaning dumating para iligtas ang araw. Mukha siyang isang taong kagagaling lang sa isang digmaan at natalo. Hindi ako naparito para maging tagapagligtas mo, Ara, sabi niya, na para bang nabasa ang nasa isip niya. Naparito ako para humingi ng tawad. Tumingin si Ara sa kanya. Naguguluhan? Patawad, ulit ni Miguel. At sa pagkakataong ito, tumingin ito ng diretso sa kanyang mga mata. Patawad dahil hindi ako naniwala sa'yo. Patawad sa mga masakit na sinabi ko sa opisina. Patawad dahil ang una kong inisip ay ang pinakamasamang bersyon ng mga pangyayari dahil mas madali para sa akin yon. Huminga ito ng malalim. Pero hindi lang yon ang kasalanan ko sa'yo. Nakinig lang si Ara. Ang puso niya ay maingat na naghihintay. Nagsinungaling ako, pag-amin ni Miguel. Tungkol sa Batanes. Tungkol kay Leo. Ito na, ang katotohanang matagal nang bumabagabag sa kanila. Ang resort. Hindi iyon pangarap ni Leo, sabi ni Miguel. Ang boses ay basag. Iyon ay pangarap ko. Isang pangarap na tinutulan niya. Isang pangarap na pinag-awayan namin ng husto. Nakita ni Ara ang pagbabago sa mukha ni Miguel habang bumabalik ito sa nakaraan. Isang sariwang sakit ang gumuhit doon. Gabi bago siya maaksidente? Patuloy ni Miguel. Nagkaroon kami ng matinding pagtatalo. Sinabi kong masyado siyang sentimental na hindi niya nakikita ang bigger picture. Sinabi niyang sinisira ko ang kaluluwa ng islang minamahal niya para lang sa pera. Ang huling sinabi niya sa akin, huminto si Miguel, lumunok na parang may bumabara sa kanyang lalamunan. Miguel, hindi na kita kilala. Pagkatapos noon umalis si Leo. Galit na galit. Sumakay sa kotse at hindi na bumalik. Ang proyekto, pag-amin ni Miguel, ang mga luha ay tahimik na bumabagsak sa kanyang mga pisngi. Ang proyektong ito, hindi ito para sa kanya, para ito sa akin. Isang makasariling paraan para subukang pag-aanin ang konsensya ko. Isang monumento na itinayo sa ibabaw ng kasalanan. At sa proseso, nasasaktan ko ang pamilya niya, ang mga taong dapat kong pinoprotektahan. Habang nakikinig, unti-unting nawala ang galit sa puso ni Ara. Ang pader na itinayo niya sa paligid ng kanyang puso ay gumuho, hindi dahil sa lakas, kundi dahil sa pag-agos ng isang emosyong hindi niya inaasahan. Habag.
Ang lalaking kaharap niya ay hindi isang manloloko. Isa siyang taong nalulunod sa sarili niyang kalungkutan. Gumagawa ng mga desperadong bagay para lang makahinga. Katulad niya. Ako rin, bulong ni Ara. Napatingin si Miguel sa kanya. Ako rin, nagsinungaling. Sabi ni Ara. Ang sarili niyang mga luha ay nagsimula ng tumulo. Sa opisina mo, lahat ng sinabi ko, kasinungalingan. Ginawa ko yon para itulak ka palayo dahil natakot ako. Natakot sa ano? Natakot ako sa kahihiyan, pag-amin ni Ara, na makita mo kung gaano kagulo ang buhay ko, na malaman mo ang tungkol sa mga utang sa tatay ko. Natakot akong maging problema lang sa paningin mo at nang ialok mo ang pera, kinumpirma mo ang lahat ng takot ko, kaya sinaktan kita para hindi mo na ako masaktan pa. Sa sandaling iyon, wala nang CEO at nurse. Wala nang mayaman at mahirap. Ang mayroon lang ay 2 taong hubad ang kaluluwa. Ipinapakita ang kanilang mga sugat at kahinaan sa isa't isa. Hindi na napigilan ni Miguel. Tumayo siya, lumapit kay Ara, at sa isang iglap, niyakap niya ito. Hindi ito isang yakap ng pagnanasa. Ito ay isang yakap ng 2 taong pagod na sa pag-iisa. Niyakap siya pabalik ni Ara, isinubsob ang mukha sa dibdib nito, at doon, humagulgol siya. Umiyak siya para sa lahat, para sa pangarap ng kanyang ina, sa pagkukulang ng kanyang ama, sa sakit na idinulot ni Javier, at sa tiwalang nawala at muling natagpuan. Naramdaman niyang nanginginig din ang mga balikat ni Miguel. Isang tahimik na pag-iyak para sa isang kaibigang hindi na maibabalik. Nang sa wakas ay humupa ang kanilang mga luha, dahan-dahan silang kumala sa yakap. Pinunasan ni Miguel ang mga luha sa pisngi ni Ara gamit ang kanyang hinlalaki. Tumingin sila sa isa't isa. Walang ng mga pader. Walang ng mga maskara. Ara, sabi ni Miguel, ang boses ay halos isang pabulong, puno ng pag-aalinlangan at isang sinag ng pag-asa. Masyado na bang huli para sa atin? Adang, 6 na buwan ang lumipas. Ang hanging humahampas sa mukha ni Ara ay ang parehong hangin na sumalubong sa kanya noon sa Batanes. Ngunit ngayon, wala na itong dalang unos. Ang dala nito ay kapayapaan. Nakatayo siya sa tuktok ng Marlborough Country, sa parehong lugar kung saan una niyang nakita ang isang bahagi ni Miguel na hindi nito ipinapakita sa mundo. Sa tabi niya, nakatayo si Miguel. Hindi na ito nakasuot ng business suit, kundi isang simpleng polo shirt at pantalon. Ang kanyang mga balikat ay magaan. Ang kanyang mga mata ay malinaw. Maraming nagbago. POV, Miguel. Ang unang pagbabago ay ang pinakamahirap. Kinansela niya ang Batanes Roxas Prime Resort Project. Ang desisyong yon ay yumanig sa kanyang kumpanya, nagdulot ng milyon-milyong pagkalugi at nagpagalit sa board of directors. Ngunit sa unang pagkakataon, sa loob ng maraming taon, isang desisyon sa negosyo ang nagbigay sa kanya ng kapayapaan sa halip na kita. Pagkatapos, ginawa niya ang isang bagay na dapat ay matagal na niyang ginawa. Bumalik siyang mag-isa sa Batanes, hindi bilang isang CEO, kundi bilang si Miguel, ang kaibigan ni Leo. Kumatok siya sa pinto ng mga De La Cruz, hindi dala ang isang kontrata, kundi ang isang pusong puno ng pagsisisi. Nakaharap niya ang ina ni Leo, si Aling Martha, isang babaeng may mga matang puno ng kalungkutan, ngunit may di matatawarang lakas. Sa harap niya, sa kanilang simpleng sala, umamin si Miguel sa lahat. Ang pagtatalo, ang kasakiman niya, ang kahihiyan, umiyak siya, at humingi siya ng tawad. Hindi agad siya pinatawad ni Aling Martha, ngunit ang unang hakbang tungo sa paghilom ay nagsimula sa pag-amin sa katotohanan. Sa halip na resort, isang bagong plano ang nabuo. Sa tulong ng pamilya De La Cruz, itinatag nila ang Leo De La Cruz Foundation for Sustainable Tourism, isang proyektong tutulong sa mga lokal, poprotekta sa kalikasan, at magpapakilala sa Batanes sa paraang gusto ni Leo.
Isang paraang may puso at respeto. POV, Ara. Ang pagbabago para kay Ara ay nagsimula sa loob ng kanilang maliit na apartment. Isang hapon, inupuan niya ang kanyang ama. Sa unang pagkakataon, hindi siya sumigaw. Hindi siya nanumbat. Tinitigan lang niya ito at sinabing, "Tay, mahal kita, pero hindi ko na kayang bayaran ang mga pagkakamali mo." Nag-usap sila. Isang mahaba at masakit na pag-uusap. Umamin ang kanyang ama sa kanyang kahinaan. At si Ara sa unang pagkakataon ay nagtakda ng isang malinaw na hangganan. Tumulong siyang humanap ng paraan para makabayad ang ama niya sa sarili nitong paraan. Ngunit nilinaw niyang tapos na ang panahon na siya ang sasalo sa lahat. Hindi ito naging madali. Ngunit sa pagtatakda ng hangganan, nahanap niya ang isang bagong uri ng kalayaan. Ang kalayaang unahin ang sarili, hindi dahil sa pagiging makasarili, kundi dahil sa pag-unawang hindi niya kayang iligtas ang lahat. Tinulungan siya ni Miguel na ayusin ang mga utang sa isang legal at maayos na paraan, hindi sa pamamagitan ng pagbibigay ng pera, kundi sa pagbibigay ng suporta at tamang payo. Isang partner, hindi isang savior. POV, Ara at Miguel. Naalala mo ba nung una tayong pumunta dito? Tanong ni Ara, habang pinapanood nila ang mga alon sa ibaba. Ngumiti si Miguel. Paano ko makakalimutan? Akala ko isa kang corporate spy na nagpapanggap na pagod na nurse. At akala ko naman, isa kang masungit na bilyonaryo na walang puso. Biro ni Ara. Well, kalahati doon ay totoo. Tumawa sila pareho. Isang tawang magaan at malaya. May kinuha si Miguel mula sa kanyang bulsa. Hindi ito isang singsing. Hindi ito isang mamahaling alahas. Isang maliit na supot na tela. Binuksan niya ito at ipinakita kay Ara. Sa loob, may isang maliit at maitim na buto. Ano to? Tanong ni Ara. Isang buto ng bunong, sagot ni Miguel. Isang puno na dito lang sa Batanes tumutubo. Matibay. Kahit anong bagyo, hindi natitinag, basta't malalim ang ugat. Kinuha niya ang kamay ni Ara at inilagay ang buto sa palad nito. Gusto kong magsimula tayo, Ara, sabi niya. Ang mga mata ay seryoso at puno ng sinseridad. Hindi sa ibabaw ng mga nasirang pangarap o mga kasinungalingan. Gusto kong magsimula tayo dito, mula sa isang buto. Isang bagay na totoo, gaano man kaliit. Isang bagay na aalagaan natin, didiligan, at palalakihin ng magkasama. Naramdaman ni Ara ang pag-init ng kanyang mga mata. Isang butil ng luha ang pumatak sa kanyang kamay, tumama sa buto. Hindi na niya kailangan ng mga salita. Tumango siya. Magkasama, lumuhod sila sa lupa. Gumawa sila ng isang maliit na butas sa matabang lupa ng Batanes. Maingat na inilagay ni Ara ang buto sa loob. Tinabunan nila ito ng lupa. Gamit ang kanilang mga kamay, ang kanilang mga daliri ay nagkakadikit-dikit. Pinagsasama ang lupa, ang buto, at ang kanilang mga pangarap. Tumayo sila, magkahawak kamay, pinagmamasdan ng maliit na punlaan. Hindi nila alam kung ano ang dadalhin ng bukas. Marami pa ring sugat na kailangang maghilom. Marami pa ring pagkakaiba sa kanilang mga mundo. Ngunit habang nakatayo sila roon, sa ilalim ng malawak na kalangitan ng Batanes, sa tabi ng isang bagong simula na itinanim nila sa lupa, isa lang ang sigurado. Hanggat magkasama sila, handa silang harapin ang anumang unos dahil ang pag-ibig nila, tulad ng puno ng bunong, ay itatanim sa katotohanan at lalago sa pagtitiwala. Ang kanilang kwento ay hindi natapos sa isang perpektong paglubog ng araw. Nagsimula ito sa isang maliit na buto ng pag-asa. At dito, sa munting punlaan ng pag-asa sa Batanes, nagtatapos ang magulong simula at nagsisimula ang bagong kabanata sa kwento ni Ara at Miguel. Mula sa kaibuturan ng aking puso, maraming salamat sa iyo, mahal naming tagapakinig.
sa iyong pagsama sa amin sa bawat kabanata ng kanilang paglalakbay. Ang iyong oras at pakikinig ang siyang nagbibigay buhay sa bawat salitang aming isinusulat. Habang isinusulat ko ang kwentong ito, naging totoo sa akin sina Ara at Miguel. Naramdaman ko ang bigat ng bawat pagsubok na kanilang hinarap, ang sakit ng bawat kasinungalingan, at ang init ng bawat yakap ng pagpapatawad. Ito ay hindi lamang isang kwento, kundi isang emosyonal na paglalakbay na sana'y naramdaman ninyo rin. Sapagkat ang kwento ni Ara at Miguel ay isang paalala na ang tunay na pag-ibig ay hindi nagsisimula sa pagiging perpekto. Madalas, ito'y isinisilang mula sa mga durog na puso, pinapatibay ng pagpapatawad at dinidiligan ng pag-asang laging may bagong simula. Isang paalala na ang tunay na halaga ng isang tao ay hindi nasusukat sa yaman, kundi sa kakayahan niyang umunawa at magmahal nang walang hinihintay na kapalit. Sana'y may naiwang marka sa inyong puso ang kanilang paglalakbay. Nais naming marinig ang inyong saloobin. Anong aral ang inyong napulot? Saang bahagi kayo pinakanaantig? Huwag po kayong mag-atubiling iwan ang inyong mga komento sa ibaba. Hanggang sa ating susunod na kwento. Nagmamahal at nagpapasalamat, Kwentong Pag-ibig PH.